Okay, ito paglilinaw lamang ho natin. Magkano ho ba talaga yung hinihinging fare increase? Kasi merong, alam ko lang, ay pandagdag piso. Kaya lang may lumabas kasing 2 pesos para maging 3 pesos. Yung una kasi na piso na ibigay na. Si Ginoong Boy Vargas ng Alliance of Transport Operators Drivers Association of the Philippines kasama natin. Sir Boy, magandang hapon po sa inyo. Si Lourdes po ito sa RMNDZ XL Manila. Ay, magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at yung taga-subaybay sa yung tagapakinig. Sandali, sir, magkano talaga ang hinihiling po ninyo na fare hike or fare increase? Actually po, ang talagang hinihingi namin, provisionary increase na piso. Okay. Piso lang po, opo, yung 13 magiging 14, tapos yung modern ano po sila, 15, magiging 17 po sila. Magiging 16 po. Opo. Ano yung 3 pesos? Ano po yun? Nationwide po yung piso lang po, piso na provisionary increase. Okay. May may naibigay na sa inyo na una na piso or 2 pesos? Nung una, provisionary yung binigay sa amin na piso. Okay. Dati po 12, naging 13. Oo. Tapos ngayon yung hinihiling nyo additional. Na po yun. Ngayon, yung 1 piso pa para yung 13 magiging 15? 14? 14 po, 14. Okay. Kasi naguguluhan kami na may lumalabas na ang hinihingi daw na mga bus, ng mga jeepney operators and drivers ay 3 pesos. Ay, hindi po totoo yun dahil unang-una, kami po ang nag-file nito. Actually po, nakausap namin si Chairman Guadis, may hearing po kami sa Monday. Magkakaroon pa po kami ng hearing sa Monday. Okay. Sa Monday, ito po, bargain na naman ba ito sa Monday, sir? Baka, ano yung details ng meeting niyo sa Monday raw po, sir? Hindi po, hearing po. Magkakaroon kami ng hearing tungkol dun sa ipinal po namin na motion for to admit na 1 peso provisionary increase. Kasi po kaya po namin ginawang provisionary increase, kung sakaring magiging stable po yung diesel, ay ibababa po rin namin kaagad-agad. Yung kaya po natin pahirapan ng ating mga pasahero. Okay. Sabi ho ng Malacanang, ay pag-aaralan daw po ni Pangulong Bongbong Marcos yung inyong hiling. Ano po ang inyong reaction, Sir Boy? Wala po naman po tayo magagawa dahil Pangulo po natin yan, dapat po sundin natin. Kung yun po ay pag-aaralan, baga sa makikipag-ugnayan po talaga kami. Dahil unang-una, siguro po doon sa itinaas po ng diesel natin, 450 po yung itinaas, tapos nagbaba po sila 150. May naiiwan pa pong 3 pesos. Pero Sir Boy, di ba, bago yung gera, sinabi ng Malacanang na rin, sige, bibigyan muna namin kayo ng ayuda. Wala mo ng increase, pero hindi rin natuloy yung ayuda. Wala ring increase. Tama po kayo doon. Kasi kami naman po sumusunod. Siyempre, Pangulo po natin yan. At sinabi po ng DOTR, nagbiro pwede magbigay ng subsidy dahil kailangan 80 per barrel. Yun po yung batayan nila. Pero siguro po, sa magandang ugnayan, mahihirap po natin siguro ang DOTR at ang ating mga Pangulo. Dahil kawawa na po ang mga driver ngayon. Pagtitiis mo po kami kung talagang ganun po ang gusto ng ating Pangulo, wala naman po kami magagawa doon. Yung hearing sa Monday, sir, doon ba may makikita na ho ba kaming tingin namin na malinaw na sagot kung positive po yung request po ninyo o hindi? Doon po namin malalaman kung ibibigay po nila o hindi. Okay. Ma'am Lourdes. Sir, i-update nyo kami, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga chuper, sir. Salamat po. Ay, maraming salamat din po at mabuhay po kayo. DZ